Ito po ang ano, kumbaga pride ng mga taga ano 'to, eh, ng mga Bisaya. Kaya ano sa kanila 'to, eh, kumbaga itong, San Juanico Bridge ay isa sa kanilang kumbaga mga pinagmamalaki, na ginawa noong panahon ni, Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. Buenas noches señor from Zamboanga City. Ayun, Maria Presi Lopez, ayan. Shoutout po, ayun nakarating ako diyan sa Zamboanga City noong 2022 panahon ng kampanyahan kay Yorme Isko Moreno. Sa mayor niyo, nakapunta kami diyan sa bahay ng mayor. Sarap nung mga kakanin diyan. Ayun, nung pong, nakita ko 'tong video na ito, ako nga hindi nga ako taga Samar, hindi nga ako taga Leyte, eh. Parang nasaktan ako. Eto po kasi yung bunganga ni Sarah. Eto po, i-play ko po. Tapos doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot ninyo doon? Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. So, etong si Sarah, bobo talaga. Yun ang masasabi natin. May kabubuhang taglay. Kasi nga po, nagbabase siya sa tourist spot sa haba. Sa haba po ng tulay lang siya nagbabase. Pero, yung naging parte nito sa buhay ng mga tao doon sa Samar at Leyte, hindi niya naiisip. Bobo talaga. Kung kabobohan po talaga ang pag-uusapan, first honor etong si Sarah. Kasi nga, bukod sa kumbaga, ano tawag dito, yung insensitive, hindi niya naisip na etong tulay na ito ay matanda na at hanggang ngayon nakatayo pa. Hanggang ngayon napapakinabangan pa. Hindi man nadadaanan ng mga malalaking truck, nadadaanan pa rin ito ng mga light vehicles. Ngayon, ito po'y parte na ng kasaysayan ng ating bansa at naging longest bridge in the Philippines noong 1973. Ito pong Philippine-Japan Friendship Highway Bridge na ito, ay naging, kumbaga, ito yung dito makikita yung kumbaga yung magandang pagkakaugnayan ng mga Pilipino at ng mga Hapon. Kumbaga hindi naisip ni Sarah yun, Kuya Noel Santos. Hindi niya naisip yun. Buang nga po talaga, Nanay Survivor, buang. From Dublin, Ireland, si Kuya Noel Santos. Hello po. Kumbaga hindi nila naisip, hindi naisip ni Sarah, wala man lang sumaway kay Sarah, na kahit isang Bisaya na nandoon sa event na yon, para sabihin sa kanya, Ma'am Sarah, kaya po yan naging tourist spot kasi po yan yung longest bridge noon sa Pilipinas. Biruin nyo yung pinagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, hanggang ngayon napapakinabangan. Samantalang yung pinagawa ni Digong, bumagsak, hindi pa man lang halos napapakinabangan ng taong bayan. Diba, Shooter? Kuya Mark, shoutout
Twitter MK45 TV, ayan, hello po. Hindi man lang napakinabangan ng matagal, bumagsak na kagad. Yung sa Kabagan, Santa Maria Bridge, panahon ni Digong ginawa, bagsak, hindi napakinabangan. Ang laki ng nagastos. Di ba kaya po, ano ang karapatan mo, Sara Duterte, para maliitin ang isang tulay na napakatagal nang nagserbisyo sa taong bayan? Mas pinagkakatiwalaan pa nga yung tulay na yan kaysa sa'yo. Mas nakasama pa ng mga Pilipino yan kaysa sa'yo. Tapos mamalitin mo, bakit at paano naging tourist spot yung 2.6 kamo na tulay. 2.6 kilometer, pero 2.16 kilometer po iyon. Hindi 2.6. Irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. O diba? Kita nyo kung gaano kabobo si Sara. Pagkatanga-tanga talaga. Mas pinromote pa niya ang gawa ng mga Chekwa kaysa sa sariling atin. Abay, malupit. Wow. Kaya alam nyo, ano na to, hopeless, ano na to kumbaga sa cancer, hopeless, ano na to si Sara, wala nang pag-asa to. Kumbaga, inihintay na lang na bumigay. Hindi na to, terminal na, hindi na to magagamot. Yung kaeng-engan nito. Nataanan ko yun. Yung sinasabi ni Sara, yung tulay na nagdudugtong sa Macau, sa Hong Kong, o yung tulay na nagdudugtong sa Hong Kong at Macau. Yan, tulay na Hong Kong at Macau. Yan yung binabanggit ni Sara. Simula dun sa Shenzhen, China. Totoo na yan, na talagang talagang mahaba po yung tulay na yon. Kung meron ako dito. Kasi nakapunta na po ako dun sa sinasabi ni Sara na Hong Kong, China, at Macau. Nakapunta na po ako ron. Talagang nakaka-amaze yun kasi mahaba talaga yung tulay na yun. Pero hindi po naman, di ba? Kumbaga, Diyos ko naman, bakit mo naman mamaliitin yung tulay? Ay, cellphone. Ito, nakasakay nga ako dun sa cable car nga ng Ito sa po ito, sa Hong Kong po ito, cable car yan. Sinasakyan namin. Kumbaga, talagang maganda yun. Pero wag mong ipantay doon kumbaga ikumpara ang San Juanico Bridge doon sa tulay na sinasabi ni Sara doon sa Macau at sa Hong Kong sa China. Kasi yun pong tulay na yun, yun po tulay na nagdugtong sa dalawang bansa o dalawang state ng China. Pero ito pong Samar at Leyte, sariling atin lang po ito. Talagang ito po'y ginawa para po mapabilis ang transportasyon sa parte ng Visayas region, pati na rin sa mga taga Mindanao na bumibiyahe po pa Maynila. Napakalaki ng naging tulong ng tulay na ito. Mas marami pa tong natulungan na Pilipino kaysa
sa bunganga ng bunganga na Sara Duterte na to. Kaya nagtataka ako, bakit ganun niya ito laitin? Maaaring galit siya sa isang taga-Leyte. Maaaring galit siya sa isang taga-Tacloban. Buisit siya. Pero di ba, huwag mong idamay yung tulay na napakarami ng sinerbisyo ang Pilipino, hindi ka pa pinapanganak, tulay na yan. O hindi ka pa man lang natututong maglakad, hindi ka pa man lang natututong magsalita, tulay na yan. Si Dante Barona nga po, tama, dyan tumatalon. Kaya nga sikat na sikat yan. Yan ang isa sa mga nagpasikat ng San Juanico Bridge dahil nga po sa mga pelikula din ni Dante Barona, lagi siyang tumatalon dyan at yan ang inaabangan. Napaka-insensitive nitong babaeng to. Walang puso pagdating po sa kumbaga yung may masabi lang ba, maipakita niya lang yung galit niya doon sa isang tao. Kahit na po below the belt at hindi na po katanggap-tanggap, sasabihin niya. Paano daw naging tourist spot ang San Juanico Bridge? Tourist spot talaga yan. Dahil dati po pinupuntahan talaga yan, magpasa hanggang ngayon. Marami pa rin Pilipino ang nagnanais na makadaan dyan. Kahit na nga sira na. Tourist spot yan. Gusto nilang makita ang dating tulay na pinakamahaba sa buong Pilipinas. Kung hindi mo ma-appreciate yung ginawa ng San Juanico Bridge na yan sa tagal niyang nakatayo, sa tagal niyang pinapakinabangan ng mga Pilipino, huwag ka na lang magsalita. Oo, hindi makakapagsalita yung San Juanico Bridge. Dahil kung makakapagsalita yun, baka minura ka na, Sara. Dahil ang San Juanico Bridge, yan ang sumasalamin sa walang korupsyon na Pilipinas noon. Hindi katulad nung panahon ng tatay mo, yung tulay pinagawa. Hindi pa napapakinabangan, bumagsak na. Napakatibay ng tulay na yan. Sa katandaan na lang, kaya ganoong nagkakaroon ng mga kailangang i-repair. Pero kahiya-hiya yung tulay ng tatay mo, Sara, yun ang pinakawalang kwenta. Ilang tulay ang pinagawa ni Digong? Lahat halos babagsak na. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Boba talaga, no? Napaka-boba. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Ala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. O ba talaga sa haba nagbabase? Doon sa haba ng tulay siya nagbe-base. Ang San Juanico Bridge, kaya na italaga yan o kaya yan naging tourist spot dahil nga yan ang dating longest bridge in the Philippines. Dating yan, kumbaga dinadaanan talaga, hanggang ngayon naman yan ang pinaka dinadaanan ng mga
mangangalakal from Mindanao papunta po ng Luzon. Kumbaga yan talaga yung pinaka-main thoroughway ng Pilipinas dyan sa Visayas region. Kaya siya naging tourist spot at maganda talaga ang tanawin dyan dahil napapaligiran nga po ng dagat. Pero dito kay Sara, hindi daw ito tourist spot. At nagbe-base siya sa haba ng tulay para maging tourist spot. Pero yung naging serbisyo ng tulay sa haba ng panahon, para sa kanya, hindi yun dapat italaga na isang tourist spot. Hello po, Kuya Gardozap. Hello. Sweet Dolly Babes Castro, Unity Clan. Hello po. Kaya, naku kung ako Bisaya, naririnig ko yung mga pinagsasabi na ito ni Sara. Anong dibdib ko, kumbaga sasama loob ko tarantado pala tong gagong to bunganga patungkol dito sa sa San Juanico Bridge. Hindi niya alam, mas may tiwala pa mga Pilipino diyan sa San Juanico Bridge na yan kaysa kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Tulay na ginawa ng CDCP, Construction Development Corporation of the Philippines sa pamumuno ni Rodolfo M. Cuenca sa panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Panahon nga po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ito ginawa. Napakarami na pong panahon. Ilang taon na po ito? 1973. Halos nag-50 years na. Buhay pa rin, nakatayo pa rin, nandyan pa rin. Nagseserbisyo pa rin sa mga Pilipino. Samantalang yung tulay na pinagawa ng tatay ni Sara, hindi pa napapakinabangan ng mga sasakyan, ng mga, kumbaga, hindi pa napapakinabangan na matagal, bumagsak na. Tapos kukutsakin yung nasa 52 years old na tulay. Sus, Mariosep, anong utak yan? We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. O ikaw, yung budget mo, saan mo ginastos? Yung pera ng DepEd, saan mo dinala? Sino yung binayaran nyo na safe house? 11 days, 1 million pesos. Saan ba yun? Saan safe house ba yun? Sa BGC ba yun? 5-star hotel ba sa BGC yung safe house na yun? 11 days, 1 million? Ang lakas ng loob mo na mang-question ng budget, ng pera kung saan napupunta, pero ikaw mismo hindi mo mapaliwanag kung saan mo nilustay ang pera ng DepEd. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Napupunta daw sa ayuda, at least nakikita namin napunta sa ayuda. Yung pera ng mga Pilipino noon, pera ng kaba ng bayan nung panahon ni Digong, napunta daw sa build. 115 projects. Ilan lang ang natapos? 1 dosena lang. Samantalang yung mga ibang project nakatiwangwang, wala na yung pondo. Nabubuang po talaga, Kuya Ferdinand Baldonado. Ate Sweet Dolly Babes, ayan, shoutout po Maria Presi Lopez. Sa bagay, hindi naman siya Pinay. O Chekwa kasi ang pinagmamalaki niya, may buwang talaga, ganyan ba ang vice-presidente? Nga po.
Ganyan nga ba talaga ang vice-presidente? Ah, kung hindi siguro naging presidente ng Pilipinas si Digong, baka meron na tayong 264-kilometer bridge na magdudugtong sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi kung hindi naging presidente si Digong, hindi tayo nanakawan ng trilyong-trilyong